Bago ang lahat, papasok ng third week ng free agency. Wala pa rin di umanong timeline kung kailan pipili ng team si Lebron. Pinag-aagawan siya ng mga teams ngayon, hindi tulad nung nakaraan taon na halos ipamigay siya ng Lakers pero walang team ang gustong kumuha sa kanya via trade. Ang Dallas, sinabi pa ngang kapag binayout ng Lakers si Lebron, dun nila kukunin. Kaso wala naman nangyari. Wala rin naman kasing magagawa nun ng Lakers dahil merong no trade clause si Lebron kaya hindi nila ma-trade. At least binuhat pa sila nung first round ng playoffs. Ang posible pang deadline ng kampo ni Lebron late July or kaya early August, mga first week. Ito kasi yung puno na ang cap space ng mga team at kailangan kumpleto na ang lineup nila. Dahil yung August, start na yon ng ghost month ng NBA. Yung mga player nakapahinga na talaga until mid-September. Pagdating ng August, halos wala ng transaction dun dahil halos puno na ang roster ng mga teams at mostly wala rin ako mai-content. Aminado naman ako dun. Ang pinamimilian kasi ni Lebron based sa report at ayon din sa paharing ni Rich Paul ay Miami, Cleveland, Golden State, Minnesota at Philadelphia. Sa Miami, parang may ego pa si Pat Riley. Kaya naman niyang i-recruit. Wala na naman tampering kasi free agency. Kaso, solved na siya kay Giannis. Gaupo ba naman eh? Ang Cavaliers naman, nag-iintay pa rin. Si Harden, desidido magstay sa kanila kahit nalaglag noong nakaraang playoffs. Another pay cut ulit para kay Harden para makuha si LeBron. Ang Warriors, kahit sinabi ng low chance sila na makuha si Lebron, nag-iintay pa rin. Parang reason noon, tulog lang talaga si Mike Dunleavy. Sa bagay, kapag ganitong mahaba yung bakasyon, matutulog ka na lang eh. Saka wala ka rin naman makikitang rason para kunin ng Warriors si Lebron kasi ang sinabi lang doon gustong i-infuse ang playmaking ni Lebron at shooting ni Steph sa Warriors para ma-maximize ang final year. Kasi ito yung isa sa mga gusto ni Joe Lacob pero parang ang gusto lang ni Joe Lacob ma-maximize yung last 2 years na kikitain niya pa dito kay Steph bago mag-retire. Sa setup kasi ng Golden State, merong Butler na hindi makakalaro at hindi nila ma-upload. Si Moody naman merong injury at baka late na rin ang taon makabalik. Si Steph after makalaro ng 70 to 74 games noong 2024 at 2025, na limit lang siya sa 2026 sa 43 games. Si Lebron last season naka 60 games pa rin at merong injury. Hindi alam kung gaano kalala. Mostly ng core team ng Warriors nasa injured list. Kasama pa dyan si Kristaps Porzingis. Kung sa build ng lineup, walang sense na kunin ng Warriors si Lebron dahil nasa 2 years ang potential last dance ni Steph. Pero ang meron lang sense dun, based nga kay Joe Lacob dahil gusto niya makuha si Lebron, malaki ang fanbase ng Golden State pati na rin market. At sa last 2 years, posibleng tumaas ang revenue ng Warriors. Sa 5 teams, ang Warriors, Miami, Sixers, Cavaliers at Minnesota, ang Golden State ang may pinakamalaking market na makikinabang si Rich Paul, Lebron at si Joe Lacob. Pero ang pinaka-ideal talaga doon Cavaliers kung topic lang din ng last dance kasi doon nagsimula si Lebron. Dahil kaya ko naman nilagay yon dahil di umano hinahabol ng mga team si Lebron bukod sa kaya niya pa naman maglaro ay mag-aala Kawhi Leonard. Pero parang mali dahil si Kawhi pinagtatanim ng puno hindi nagtanim. Based kasi sa report or kay Kevin O'Connor kung sinong team ang makakuha kay Lebron magkakaroon ng massive contract sa live streaming platform para sa documentary ng ika-24 season ni Lebron sa NBA. Based kasi kay Kevin O'Connor, habang hinahabol siya ng mga team na papirmahin, si Lebron naman nakikipag-discuss sa mga streaming platform dahil gagawa siya ng mala pelikulang documentary sa 2024 season. Hindi ko lang alam kung tama yung term ko dun. Pero alam ko mali yung sinabi kong 2024 season, 2027 pala yun. Kaya di umano tumatagal pa yung team na pipiliin ni Lebron dahil meron ding say yung streaming platform kung anong team ang dapat niyang piliin para mapataas lalo yung value. Hindi lang rights ni Lebron ang bibilhin ng streaming platform at kung sino mang team yun, makukuha rin ang rights nila para bayaran dahil team facilities nila at logo or kaya copyright yung kukunin ng mga platform. Kapag nangyari yun, mababawi ng mga teams yung any lost salary cap or salary din ni Lebron na mawawala. Possible na sa 40 to 70 million na makukuha sa rights ni Lebron. Kaya based kay Kevin O'Connor, willing magpababa itong si Lebron ng kontrata. Since February pa kasi, inaalala ng mga platform kung magre-retire si Lebron. Ngayon, ang best chances nila kung saan team siya pupunta. At damay din ang team na makikinabang ng malaki dun.
Kasama di umano sa streaming rights ni Lebron sa package kung saan team siya pupunta. At ang pinaka-ideal talaga doon, Cavaliers, kasi doon siya galing at mas may amor sa mga fans na pangatlong beses siyang bumalik. Si Badang nga 2 beses lang kay Lebron 3. Pero sa side ng streaming platform, mas makikinabang sila kung ang Golden State ang pipiliin ni Lebron dahil tinawag nilang blockbuster yun. Meron na si Lebron doon na rights tapos makukuha pa nila yung rights ni Steph under sa team. 2-in-1 package sa kanila yun dahil maganda rin yung naging resulta ng documentary about sa Team USA nung nakaraang Olympics na magkasama si Lebron at si Steph. Kapag naman nakapili di umano si Lebron ng team, ang susunod naman sa kanya si Kevin Durant dahil sa mga nakarang araw nagpaparamdam si KD na gusto niyang umalis at sumama kay Cade Cunningham. Unnecessary kasi ang ginawa ni Kevin Durant. Nag-post ng picture sa kanyang account na merong Detroit Cup or may suot na sombrero na may nakalagay na Detroit pero hindi yung Detroit Pistons, parang baseball team. Alam niyo naman si Kevin Durant. Based kasi doon, intentional na ginawa ni KD yon para maka-attract ng attention. Since si KD to Detroit, rumors face pa lang. Kasi kapag gumalaw yung Detroit, baka totohanin ni Kevin Durant. Sa ngayon, meron na siyang disipulo, si Tyler Hero, hanep. Based naman sa GM ng Rockets, gusto nila kasing bawasan yung minuto ni Kevin Durant for next season. More minutes kina Tari Eason, Jabari Smith at Amen Thompson, kasama na si Reed Shepard. Ang Pistons naman, hindi pa tapos yung issue kay Jalen Duren pero pinatulan nila yung mga rumors nung nakaraan. Kay Kyrie bago binawi ng Dallas yung statement na iti-trade. Si Kawhi naman ang isa sa mga gustong makuha ng Pistons pero ayaw ni Kawhi sa Detroit at gustong pumunta ng Raptors. Pero mukhang nakalusot pa doon ang Detroit. Yung kay Kevin Durant, mag-iisang linggo na mahigit, hindi pa rin pinapansin ng Detroit or pinapatulan. Hindi tulad ng mga nakaraang rumors na sumasabay yung side ng Detroit or inaalam nila or ina-acknowledge. Sa ngayon, wala pa.